Yon, so good morning mga papi. Literal na good morning kasi it's already 12:11 AM na ng umaga. So gising pa rin tayo kasi kakatapos ko lang din gumawa halos ng ibang mga bagay na kailangan ko, especially yung paggawa ko nga ng mga contents sa business ko, sa negosyo. So actually today sana mga papis magkakaroon sana tayo ng content somewhere sa may place, sa may Lingayen, kaso nga lang hindi kaso hindi tayo natuloy mga papi sa kadahilanan na yung kasama nating nakakaalam ng lugar hindi siya available today. But anyway, okay lang yun kasi at least naman kahit na hindi tayo natuloy meron pa rin naman tayo mga na-accomplish today, which is good. So since gising pa naman ako ngayon sa mga oras na ito and maya pa tayo matutulog, naisipan ko na rin mag-video mga papi, naisipan ko na rin gumawa ng content about this something na na-experience ko lately. Actually, hindi ko na-experience pero itong bagay nito is para sa akin it's very alarming, no? It's very alarming nowadays na nangyayari, and gusto ko lang na kumbaga na nag-video ko right now just to share a piece of advice sa inyo, 'di ba? Regardless ikaw man na nanonood nito is estudyante ka, kabataan ka, or maybe even you're a family kumbaga pamilyadong tao, 'di ba? Maybe you're a parent or a breadwinner or something. Regardless, kasi itong bagay na to talagang pwede siyang magbigay ng effects to anybody. Init kalak. Yun. So, binusa ko yung electric fan. Sobrang init. So, yun na nga. Actually, yung bagay na to is nakakalungkot isipin kasi lately meron akong kakilala before na yung kakilala niya, nakakilala ko rin. O, di ba ang gulo? What? Yung kakilala niya, nakilala ko rin. Actually, nakilala ko na yun in person once. And sad news, mga papi, kahapon lang, actually kanina umaga lang, binalita niya sa akin na yung kakilala namin na yun is wala na. In short, patay na siya. And sa nakakalungkot lang kasi siya mismo yung nagwakas sa sarili niya. And by the past few days, meron din akong parang isang kilalang school staff nung high school ako na ganun din yung case na nangyari, na nag-suicide din siya due to this what we call depression or anxiety, diba? Or I think mas malalim yung yung terminology sorry for the wrong terminologies if in case mga papi, correct me if I am wrong, no? Lately kasi sobrang daming cases and bakit ko siya naisip na bakit ko din naisip na gumawa ng video about this, kasi ako kabataan pa rin naman tayo mga papi, and sobrang alarming siya for me kasi ako kasi mga papi, naniniwala ako na hindi, regardless kung sino ka man or ano man yung status mo sa buhay, ano man yung estado mo sa buhay, whether yun nga pamilyado ka, kabataan ka, matured ka, breadwinner ka, or something, whatever it is mga papi, we need to understand, kailangan nating maintindihan na may mga bagay na hindi mo pwedeng kontrolin. May mga bagay na hindi mo pwedeng paikutin sa palad mo. And not all things na mapagdadaanan mo sa buhay, especially yung mga external forces mga papi, you don't have the control over those things. Pero alam nyo kung ano yung isang bagay na meron kang control. You know what it is mga papi?
that is your response. Diba? Kung paano ka magre-respond doon sa kinakaharap mong problema. Well, mga papi, no, we're not disregarding naman yung feeling or yung pinagdadaanan ng mga taong nag-undergo on this cases. Diba? Na hindi natin alam kung gaano kalalim yung maybe negative situation or emotion na talagang alam mo yun, pinagdadaanan nila. But the one thing is for sure, mga papi, kung may problema, there is always a solution for things. And you know, yung bawiin mo yung sarili mong buhay over something, over a problem na posibleng hindi lang ikaw yung nakakaranas. Medyo, alam yan, hindi ko na lang sasabihin yung word, but I just want to share something sa inyo, mga papi. I just want to tell something sa inyo na sa buhay, everything around you, everything that is happening sa buhay mo, even yung mga negatibong bagay na nararanasan mo or nai-encounter mo ngayon, kahit na sabihin mo na hindi ko naman to ginusto, hindi ko naman yan gustong mangyari sa akin, hindi ko naman yan ginugusto or something, or kung ano man yan na rason mo. Let me tell you, mga papi, all those things na nangyayari sa'yo, regardless it is positive or negative, lahat yan may dahilan, lahat yan may purpose. Kung nakaka-experience ka ng positive na bagay, that's a blessing, di ba? And kung nakaka-experience ka man ng negatibong bagay, that's a learning, mga papi. Okay? Minsan kasi mali tayo ng tanong mali tayo ng response sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Most of the time, pag nakaka-encounter tayo ng mga negatibong bagay, para sa atin, sign yun sign yun na sumuko ka na, sign yun na hindi yan para sa'yo, sign yun na kung whatever it is, alam mo yun, but mali every time we encounter negative things sa buhay natin, hindi ba dapat mas maganda yung tanong natin, mga papi, na ano yung dapat kong matutunan? Or, Lord, ano ba yung gusto mong matutunan ko? Lord, ano ba yung gusto mong ituro sa akin? Kasi in that way, mga papi, naiintindihan mo that these things na nangyayari sa'yo is may dahilan. Kaya nga, I always tell this to everybody, mga papi. Your perspective matters. Alam mo yun? Pwede mong sabihin sa akin na hindi iba-iba tayo ng perspektibo sa buhay, iba-iba tayo ng, alam mo yun, ng pananaw sa buhay. But I can tell you one thing. Your perspective matters. Parang ganito yan pag sinabi mo sa akin na hindi mo kaya, pag sinabi mo sa akin na kaya mo, tama ka dun. Pag sinabi mo rin sa akin na hindi mo kaya, tama ka din dun. Nagets nyo? Hopefully. Diba? What's my point, mga papi? What you put into your mind becomes your outcome. At kung ikaw nakaka-encounter ka ng mga negatibong bagay sa buhay mo, nabu-burnout ka, you feel hopeless, feeling mo na pang iiwanan ka na or something, whatever kind of negative feeling it is, lagi mo tong tatandaan, papi, na the way you respond doon sa bagay na yun, the way you respond on that situation really matters. Ano ba yung outlook mo sa buhay? Di ba? You have the choice kung ano magiging outlook mo sa buhay, papi. Either you will see life as beautiful or you will see life as something meaningless. Di ba? But then again, mga papi, we're not disregarding yung feeling ng mga taong yon na nag-undergo on that feeling. But sa'yo na nakikinig ngayon, hindi ko man alam kung nasaan ka, ano man yung ginagawa mo, or ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. But I do hope na itong video na to makatulong sa iyo para for you to understand na in order for you to be happy sa buhay, in order for you na mas maging magaan yung buhay mo, you need to learn and you need to understand, papi, that not all things sa buhay mo is meron kang control.
But the only one thing na may control ka is yung sarili mong respond, yung iyong perspective sa buhay. Kaya it's very important for you to always have a positive mentality, for you to always have a positive perspective sa buhay. And let me tell you mga papi, if you will always have that kind of mentality sa sarili mo, 'di ba? Ano man yung mga pagsubok na pagdaanan mo sa buhay, believe me, 'di ba? Kung dati iniisip mo it's a sign na sumuko na lang, ngayon mababago 'yan. Believe me, if you will have that kind of mentality, ngayon yung negative na mangyayari at may encounter mo sa buhay mo, magiging lakas mo na yan at magiging stepping stone mo yan to grow and to learn new things. Okay, so yun lang mga papi. I hope this short video short I hope 10 minutes na dito sa timer ko, but again mga papi, I really do hope na all of you are doing good and great, and see you sa mga susunod na content. Alright, so ingat tayo and God bless everybody.